Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pangangalaga sa mga tenga. Alam mo ba na may wastong pamamaraan sa pangangalaga sa mga tenga? Ginagawa mo ba at sinusunod ang mga ito? Alam kong ikaw ay isang bata na may pagpapahalaga sa kalinisan at kalusugan ng mga bahagi ng iyong katawan, kaya naman nakatitiyak ako na napangangalagaan mo ang iyong mga tenga. Para sa alamin, ang module na ito ay ginawa at isinulat para sa mga mag-aaral na katulad mo. Layunin nitong mailarawan mo ang mga pamamaraan ng pangangalaga sa mata, sa tenga, sa ilong, sa balat, at sa buhok upang maiwasan ang mga karaniwang suliranin sa kalusugan. Pagkatapos ng module na ito ay inaasahang mailalarawan mo ang tiyak na pamamaraan ng pangangalaga sa tenga. Para sa subukin, sa isang hiwalay na papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5, piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Number 1, anong bahagi ng katawan ang ginagamit upang marinig ang mga tunog sa paligid? A. Bibig, B. Ilong, C. Mata, D. Tenga. Number 2, alin sa mga sumusunod na tunog ang nakabubuti sa tenga? A. Huni ng ibon, B. Busina ng truck, C. Putok ng gulong, D. Malakas na kulog. Number 3, piliin kung alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng wastong pangangalaga sa mga tenga. A. Nilalaro ni Rona ang lapis sa kanyang mga tenga. B. Nililinis ni Lenny ng malinis na panyo ang kanyang mga tenga sa tulong ng kanyang nanay o tatay. C. Nakikinig si Ruben ng malalakas na tugtugin sa radyo tuwing gabi. D. Gumagamit si Billy ng pinaghubarang damit sa paglilinis ng kanyang mga tenga. Number 4, alin ang tamang paraan ng pangangalaga sa mga tenga? A. Paglilinis ng tenga ng 3 beses sa isang araw. B. Paggamit ng palito ng posporo sa paglilinis ng tenga. C. Palagi ang paggamit ng earphones sa pakikinig ng musika. D. Pagpupunas ng tenga gamit ang malinis at malambot na tela pagkatapos maligo. Number 5, alin sa mga sumusunod ang maaaring mangyari sa tenga kung ito ay mapababayaan? A. Liliit ang tenga. B. Lalaki ang butas. C. Lilinaw ang pandinig. D. Maaaring maimpeksyon. Para sa balikan, sa isang hiwalay na papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5. Lagyan ng hugis between ang bawat bilang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pangangalaga sa mga mata at hugis parisukat naman kung hindi. Kung wastong pangangalaga sa mga mata ang isinasaad ng pangungusap, gumuhit ng star. Kung hindi naman, gumuhit ng box. Number 1, magbasa sa madilim na lugar. Number 2, manood ng telebisyon maghapon. Number 3, kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin A. Number 4, kusutin ng kamay ang mga mata. At number 5, kumonsulta sa espesyalista tuwing may nararamdamang problema sa mata. Para sa tuklasin, basahin natin ang maikling tula tungkol sa pangangalaga sa mga tenga. Ang pamagat ng tula ay Ang Mga Tenga na akda ni Leilani D.C. Garcia.
Sa pandinig, gamit ang mga tenga. Sa awit, tunog at magandang musika. Sa pakikipag-usap sa ating kapwa, biyaya ng Diyos na siyang lumikha. Napakahalaga ng mga tenga. Ito ay ating alagaan tuwina. Sa paglilinis ng labas ng tenga, gumamit ng malinis, malambot na tela. Upang makaiwas sa mga problema, mga lapis, ballpen, hairpin at iba pa, huwag ipasok sa loob ng tenga, baka masugatan, ma-impeksyon pa. Para sa suriin, tandaan natin na ang tenga ay ginagamit sa pakikinig. Nakakakuha ng iba't ibang impormasyon sa paligid gamit ang mga ito. Bahagi rin ng tenga ang tumutulong sa tao upang magkaroon ng balanse ang katawan. Mahalaga ang ating pandinig kaya marapat lamang na alagaan natin ang mga ito. Narito ang ilang mga paraan ng tamang pangangalaga sa tenga. Number 1, makinig sa mga kaaya-ayang tunog tulad ng musika. Number 2, huwag magpasok ng matutulis na bagay sa tenga tulad ng lapis, ballpen, hairpin at iba pa. Number 3, gumamit ng malinis at malambot na tela sa paglilinis sa labas na bahagi ng tenga. Number 4, minsan o 2 beses sa isang taon ay maaaring kumonsulta sa espesyalista upang mapangalagaan ang pandinig. At number 5, isa sa mga problema sa tenga ay ang pagkakaroon ng namumuong dumi o earwax sa loob nito. Kailangan na gumamit tayo ng cotton buds o kaya naman ng malinis at malambot na tela sa paglilinis sa labas lamang na bahagi ng tenga. Para sa pagyamanin, gawain 1, sa isang hiwalay na papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5. Piliin at isulat sa bawat bilang ang letra ng mga salitang tumutukoy sa mga larawan. Ang gagawin natin ay pagtatambalin natin ang mga pahayag sa angkop nitong larawan. Ito ang mga pagpipilian. Letter A, larawan ng bata na naglilinis ng tenga gamit ang malambot na tela. Letter B, larawan ng bata na nagpapatugtog ng radyo na nakapatong sa kanyang balikat at nakatapat sa kanyang tenga. Letter C, larawan ng bata na sinusuri ng espesyalista sa tenga. Letter D, larawan ng bata na sinusundot ng lapis ang kanyang tenga. At letter E, larawan ng bata na masayang nakikinig sa awitan ng mga ibon. Isusulat natin ang tamang letra sa bawat bilang na nasa larawan. Para sa gawain 2, sa isang hiwalay na papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5. Sa bawat bilang, lagyan ng masayang muka ang bawat sitwasyon sa ibaba na nagpapakita ng pangangalaga sa tenga at malungkot na muka naman kung hindi. Kung ang mga pahayag ay nagpapakita ng pangangalaga sa tenga, guhitan ito ng masayang muka. Kung hindi naman, gumuhit ng malungkot na muka. Number 1, pakikinig sa tamang lakas ng musika. Number 2, pagsundot ng matutulis na bagay sa tenga. Number 3, pagpapatugtog ng sobrang lakas. Number 4, pagkonsulta sa mahusay na espesyalista. At number 5, paggamit ng malinis at malambot na tela sa paglilinis ng tenga. Para sa malayang pagsasanay, gawain 1, sa isang hiwalay na papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5, basahin ang mga sumusunod na pangungusap, sa bawat bilang, lagyan ng check
kung ito ay nagpapakita ng pangangalaga sa tenga at X naman kung hindi. Kung nagpapakita ng pangangalaga sa tenga, lagyan ng check. Kapag hindi, lagyan ng X. Number 1, si Mark ay nagpapahinga sa tahimik na lugar. Number 2, si Belle ay nakikinig sa malumanay na musika. Number 3, si Rolly ay gumagamit ng hairpin sa pagtatanggal ng dumi sa kanyang tenga. Number 4, si Luis ay gumagamit ng malinis at malambot na tuwalya sa pagpapatuyo ng kanyang tenga pagkatapos maligo. At number 5, si Sandro ay tuwang-tuwa sa malakas na busina ng kanilang sasakyan kaya paulit-ulit niya itong pinipindot. Para sa isaisip, kunan ng tamang salita ang mga patlang upang mabuo ang kaisipan ng bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot mula sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa isang hiwalay na papel. Ito ang mga pagpipilian: tela, espesyalista, bagay, tenga, tunog, hikaw. Number 1, ang ginagamit sa pakikinig ay blank. Number 2, linisin ang tenga gamit ang malinis at malambot na blank. Number 3, nakasasama sa tenga ang mga malalakas na blank. Number 4, sa paglilinis ng tenga, iwasang gumamit ng mga matutulis na blank. At number 5, sa tuwing may nararamdamang masakit sa tenga, kumonsulta sa blank. Para sa isagawa, sa isang hiwalay na papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5. Sa bawat bilang, lagyan ng check kung ang mga sumusunod na gawain ay naisasagawa, at X naman kung hindi. Kung ang mga nabanggit o mababanggit ay iyong nagagawa, lagyan ng check. Kung hindi naman, lagyan ito ng X. Number 1, tinatakpan ng palad ang mga tenga tuwing may malakas na tunog sa paligid. Number 2, inilalagay sa katamtamang lakas ang pinakikinggang radyo, telebisyon o cellphone. Number 3, ipinapahinga ang tenga tuwing lilipas ang 1 oras ng pakikinig sa iba't ibang gadget. Number 4, umiiwas sa paglapit sa malakas na tunog ng videoke. At number 5, umiinom ng gamot para sa sakit ng tenga nang naaayon sa reseta ng espesyalista. Para sa tayahin, sa isang hiwalay na papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Number 1, anong bahagi ng iyong katawan ang ginagamit upang pakinggan ang iyong paboritong awitin? A. Bibig, B. Ilong, C. Mata, D. Tenga. Number 2, dapat nating alagaan ang ating tenga. Alin sa mga sumusunod ang nakasasama sa ating pandinig? A. Huni ng ibon, B. Banayad na musika, C. Malakas na busina ng truck, D. Katamtamang boses ng kausap. Number 3, alin sa mga sumusunod na gawain ang makabubuti sa pangangalaga ng mga tenga? A. Magpahinga sa maingay na lugar, B. Makinig sa mga malalakas na tugtog, C. Magpunas ng tenga gamit ang malinis at malambot na tela, D. Magpasok ng matutulis at kung ano-anong bagay sa tenga.
Number 4, ano ang mabuting naidudulot ng malusog na tenga? A. Nagiging masipag. B. Gumagana sa pagkain. C. Lumalakas ang katawan. D. Naririnig ng malinaw ang kausap. Number 5, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pangangalaga sa mga tenga? A. Kumakanta si Belle ng malakas. B. Nagpupunta si Mark sa tahimik na lugar upang magpahinga. C. Paulit-ulit na nagpapaputok ng labintador ang tatay ni Ramon. D. Kinakamot ni Rolly ang loob ng kanyang nangangating tenga gamit ang hairpin. Para sa karagdagang gawain, basahin at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa isang hiwalay na papel. Number 1, anong klase ng tela ang ginagamit sa paglilinis ng tenga? Bakit ito ang dapat gamitin? Number 2, tama ba na ipasok mo sa iyong tenga ang lapis o anumang matutulis na bagay? Bakit? Isulat mo ang iyong sagot sa isang hiwalay na papel. Maraming salamat mga bata. Tandaan, mahalaga ang mga tenga upang marinig ang sinasabi ng ating kausap. Maraming kaalaman tayo nakukuha gamit ang ating mga tenga, kaya nararapat lamang na ito ay ating pangalagaan. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #ProjectAppear. Paalam!